Sinong hindi masisilaw sa pangako na ang perang pinuhunan nyo, sobra-sobra ang balik sa inyo? Pero ika nga, if the offer sounds too good to be true, naku po, magduda na kayo. Kwento ni Annalyn, hindi niya tunay na pangalan, nakilala niya ang salon owner na si Yumi Gala noong nakaraang taon. May one time na nagpa-home service daw, sabing ganun, may bagong branch na rin dito sa place namin. Kaya yun, nag-try ako sa salon niya. Matapos magpa-service ni Annalyn sa salon ni Yumi, agad naman daw niyang inad ito sa social media. Dito niya nakita ang mga post ni Yumi tungkol sa pagpapautang. Siyempre, dumadating naman sa buhay natin na minsan talagang magigipit ka. Nanghiram ako sa kanya. Ma'am, nanghiram ako ng 30,000. Then, ang interest nun is 6,000 per week. Ang iniisip ko nun, since ako nga nakakapagbayad sa kanya ng ganun, nakikita ko na yung pwede kang mag-finance. Dahil kumbinsido na si Annalyn na mag-invest sa lending business ni Yumi, hindi siya nag-alinlangan na isang ang isa niyang house and lot sa halagang ₱250,000. Straight from the bank, pumunta na po ako sa kanya para ibigay yung pera. Sabi niya, 10% yung mapupunta sa akin, 10% yung sa kanya. So sabi ko, okay naman pala. Hawak ko po ngayon ang sample na kopya ng investment agreement na kasaad na magpapasok ang investor ng pera sa negosyo ni Yumi na hair salon sa Giginto, Bulacan. Nasa kasunduan din na lingguhan ang bayad ng interest na mula 5% hanggang 10% sa investor. Pero ayon sa mga nagrereklamo, pinapaikot di umano ni Yumi ang pera sa kanyang lending business at hindi raw sa salon. Sa loob ng 2 linggo, naibalik naman daw ang 100,000 pesos kay Annalyn, pero nang dumating na ang pangatlong kubrahan, si Yumi biglang dead man raw sa kanya. Sabi ko, ma'am, kaya ko nilagay sa'yo, hindi para problemahin ko, pero nagka-problema pa rin. Dahil daw sa galing mag-sales talk ng isang salon owner at nagpakilalang may-ari ng isang financing business, nainganyo rin ang isa pang negosyante na maglagay ng pera kay Yumi. Lumapit lang siya sa akin kasi talaga meron naman akong business na sa pa-swipe ng credit card. Siguro nakikita na niya matagal sa Facebook ko na naglalabas ako ng unit. Nag-message siya sa akin, sabi niya baka pwede daw na makakuha ng unit. Pero matapos daw mabayaran ni Yumi ang unit, nabigla na lang daw siya nang biglang kumuha pa ito ng mahigit 10 units ng cellphone. Halos weekly, monthly, nagre-release ako sa kanya. Bago ako mag-release sa kanya, alam niya yun na may down payment. Yung down payment, okay din. Magda-down payment siya ng may 50,000, may 60,000, lahat. Nase-settle naman niya, nag-o-okay. Na magkapalagayan ng loob, nag-offer na rin umano si Yumi kay Erlinda. Hindi niya tunay na pangalan na mag-invest sa kanyang negosyo. Tanong niya sa akin kung gusto kong mag-invest sa salon niya. Ang sabi niya sa akin, pang dadagdag niya sa renovation ng kanyang salon. Mula 50,000, umabot daw ng 900,000 pesos ang perang ininvest ni Erlinda kay Yumi. Mars, meron ka bang 50,000 dyan? Mars, meron ka bang 100,000 dyan? May 75 ka ba dyan? May 150 ka ba dyan? Paunti-unti yung labas, hindi isang bagsakan na 900. Buong akala raw ni Erlinda, lalago ang perang ibinagsak niya kay Yumi. Pero ang pangako nitong payout linggo-linggo, drawing daw pala. Noong January, pababa, okay pa lahat kami. Talagang pumalya lang kami noong September bago talaga ako mga anak. Tinaon talaga yung mga anak na ako nung nagkaroon kami ng palya. 8.4 billion tsaka 900,000. So nasa 9.3. Dahil daw sa matinding stress ni Erlinda, muntik pang malagay sa alanganin ang kanyang pagbubuntis. Nung time na yun, in-emergency na ako na panganak. Kasi dapat ang due date ko is October 21 pa. Birthday ko talaga. Pero napaaga, October 3, sabi, biyakin na ako. Hiling ni ng Annalyn ng Erlinda, maibalik ang perang natangay sa kanila. Bigay ako ng buong tiwala. Sana kung kaya pa, maraming nasirang buhay, hindi lang buhay, pamilya. Gusto ko lang ma'am, talagang pagbayaran niya yung ginawa niya. Kasi
Ang dami niyang sinirang buhay. January 7, 2026, nakatanggap ng iba pang reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Kamanava tungkol sa tumalbog na tsekeng nagkakahalagang 800,000 pesos. Ang itinuturong nag-issue ng tseke, walang iba kung hindi ang parehong negosyante na inirereklamo ni na Erlinda at Annalyn na si Yumi! I-encash ko lang daw po at wala daw pong panluloko pag nag-issue daw po siya ng check-in. Pero ginawa niya pa rin po at close account na po yung binigay niya po sa akin. Dahil may nakaschedule na pakikipagkita kay Yumi ang panibagong nagrereklamo. Nagkasa ang mga operatiba ng entrapment operation. Alas 5 ng hapon, nagsimula nang mag-usap sina Yumi at ang panibagong nagrereklamo sa isang coffee shop sa Malabon. Ang mga operatiba nakaabang na sa labas kasama ang resibo. Nang ilapat ni Yumi ang panibagong cheque, hudyat na ito ng CIDG Kamanava para arestuhin siya. May hiniing ka ba? Subok o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? May kakata o ibibisto? Idulog na, tumindig ka. May solusyon. May tugon. May ebidensya. Resibo. Walang lusot ang may ataso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwasto ang mali. May karapatan ko na yung walang diba? Ano bang yung sasabihin, maaaring gamitin ibang correlator? Yung ebidensya na talbog yan eh, madam eh. May nauna ka na, may nauna. Talbog yun. Talbog. Sinampahan si Yumi ng mga kasong swindling at estafa. January 8, 2026, isa-isa nang lumitaw sa opisina ng CIDG Kamanava ang iba pang nagpakilalang mga nabiktima ni Yumi. Sa paghaharap ng mga nagrereklamo at ni Yumi, dito na unti-unting naglabas ng sama ng loob ang mga nagtiwala sa kanya. Gusto mong bigyan ka ng chance, sinasabi mo. Kung bibigyan naman po ako ng ninyo lahat ng chance, basta ako, hindi ako i-let go yung... Paano naman kami? 10,000 na nga lang hinihingi nito eh. Hindi mo pa maibigay. Wala akong... Paano kami? Pagtataka pa ng mga nagrereklamo, patuloy pa rin daw sa pagkolekta si Yumi kahit hindi na sila nababayaran nito. Mga kinuha mo ng October na. Ayun na yung nangyari na, kaya kayo nadamay kasi... Takal mo in short. Hindi na siya tapal, ma'am. Pinautang ko siya ulit. Yung nangyari na yon, alam mo na panluluko ka na, ba't mo pa dinagdagan? Kasi gusto ko na kumita yung pera. Kasi alam ko kikita pa ako ulit doon eh, pag naglabas ako doon. Tapos 200. Wala kang consent eh. Ngayon wala talaga kasi wala akong hawak ngayon. Pero Sa dami ng nakatiwala sa'yo, wala kang cash tabi. wala, kahit mga bank account ko, wala na. Lahat kayo napapatuguan nung dati. Siyempre, nung... Hindi, sila bago, yung bago nga. Tapos yan ma'am, naghingi ako po sa ibigay kasi wala na, parang drink na ako. Hindi na ako nakakain. Siyempre ako na po yung napapahiya. And then ang laing nag-PM sa akin na ang dami niyang na-scam. Ayun, buti natulungan po ako ng CIDG na makuha siya. Na, ang gusto lang namin is mabawi yung mga in-invest sa kanya. Humarap sa resibo si Yumi. Depensa niya, tinakbuhan din daw siya ng kanyang mga pinautang kaya hindi pa raw niya maibalik ang pera ng mga nagpakilalang na biktima. Naipit ako sa sitwasyon. Wala sa akin yung pera nila. Oo, sa akin nila pinasok pera nila. Pero hindi nila matanggap sa sarili nila na talaga namang may tumakbo na pautang. Oo, okay lang naman din nila tanggapin eh. Pero pakinggan naman nila yung side ko. Sa huli, humingi ng pasensya si Yumi sa mga taong nagtiwala at naglagay ng pera sa kanyang mga kamay. Ngayon, sa lahat ng financiers na nagkaganong kami, nanghihingi ako ng pasensya. Pero bigyan niyo na ako ng time. January 12, 2026, na-dismiss ang kasong estafa laban kay Yumi. Hindi raw sapat ang mga ebidensya laban sa kanya, lalong-lalo na't pirmado raw ang mga kasunduan. Ilang araw matapos ma-dismiss ang kaso at makalaya, nakausap muli ng resibo si Yumi. Sana maging okay na lahat, maging maayos na. And hopefully na makausap ko sila lahat na mabuti, yung financiers, para maging okay ako. Makilos ako na maayos, nang hindi
walang iniisip na kung ano yung mangyayari sa akin. Nakalagay po doon na para po siya sa investment sa salon. Tama po ba yun? Hindi. No. Hindi siya para sa salon. Alam nila na yung ininvest nila or yung finance nila is para sa pautang. Na which is kumikita sila 10% weekly. So nung kumikita sila, masaya sila. Nung hindi na sila kumikita, pinuksanan nila ako. Nanawagan din si Yumi sa mga may utang daw sa kanya na magbayad na. Yun nga, sana maisip nyo naman na bayaran ako, maisip nyo na unti-untiin ako, and kalabitin sana kayo ni Lord para maisip nyo naman na makapagbayad unti-unti at makapagbayad din ako sa financial unti-unti. Pero ang iba pang mga pumarap sa resibo, pursigido pa rin panagodin siya. Kung nakipagtulungan ka sana sa amin ng maayos at makipag-usap, hindi naman po kami ahantong sa ganito. Masakit po sa part namin kasi yung pong pera is pwede na namin itulong sana sa pamilya namin. Kaso wala eh. Wala na po kaming magawa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang grupo sa kanilang abogado para sa susunod nilang mga hakbang. Inihahanda na raw nila ang panibagong mga kasong isasampa laban kay Yumi. Ang pagsampa ng kaso ay pagbibigay ng hustisya sa kanila. Bukod pa ron, dahil na rin sa tagal ng di umano'y kapabayaan nitong taong ito, ay gusto rin nilang makulong itong tao na ito dahil naging consistent yung mga excuse nitong taong ito sa hindi pagbabayad. Ang CIDG Kamanava naman, inihahanda na rin ang motion to refile para matulungan ang kulang sa 10 tao na naglagay umano ng pera kay Yumi. Katumbas ng pera ang lahat ng pagod at sakripisyo. Kaya kung nakararanas din ng pang-abuso at panloloko, bukas po ang tanggapan ng resibo para sa inyong mga reklamo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel